lusan, magkakapatid, pakiramdam nila mas lamang yung kapatid ko kaysa sa akin. So, i-affirm nyo lang individually. Sabihin nyo lang magkakaiba kayo ng gift, mga anak, ikaw mahilig ka sa sport, ito academic. Sabihin nyo sa kanya kung ano yung maganda sa kanya. Huwag yung, hindi mo gayahin yung kapatid mo. Huwag ganon. Nakakasira po pag kino-compare yung mga anak. Bigyan sila ng special bonding time na individual para alam nila na mahalaga sila. And pagdasal po natin, yung mga ganitong battle, Ate Maria, nakukuha to sa tuhod. Ibig sabihin, the battle starts at our knees. Iniluluhod to talaga. The battle po starts sa spiritual realm, bumababa lang sa physical, yung nakikita natin. Yan ang pinaka-importanting kalasag mo, Ate Maria at yung asawa. Ipagdasal nyo sila araw-araw. Ito po ang verse ko para sa inyo, Efesos 6:4. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakasama ng loob ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin sila ng may disiplina at katuruan ng mga aral ng Panginoon. Yan po yung verse ko sa iyo, Ate Maria, at sa iyong asawa. Ang pagbabago po ng puso ay hindi natin kayang gawin on our own. Kasama po natin ang Diyos at tayo lamang ay instrumento ng Diyos para mapalaki anak nyo na may takot at pagmamahal sa Kanya. Tayo manalangin, Ate Maria. Panginoon, salamat po dahil ang mga challenges na ganito ay kailangan namin upang lalo rin kaming tumibay bilang mga magulang. Talaga bang mahal namin mga anak namin or pag nagpe-perform lang sila na maayos, kaya sakalang namin sila mamahalin. Lord, turuan nyo kami ng unconditional love. At the same time, Lord, yung mga anak din namin, makita namin na reward sa iyo. Sabi mo sa Psalm 127, they are inheritance from you. So Lord, matrabaho to, kailangan ng training, pero hindi naman imposible. So kailangan kami ma-involve sa aming mga anak. Connection before correction. Kailangan kaming kumonek bago namin sila i-correct. So tulungan nyo kami, Lord, bilang mga magulang, lalo na si Ate Maria at ang kanyang asawa, na magkaroon ng wisdom paano mapalaki ang kanilang mga anak na may takot at pagmamahal sa iyo. At ma-model nila ito sa kanilang mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, muli po, salamat na marami sa aral muli na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We continuously pray para po sa inyong pag-aalaga lagi kay Brad sa kanyang ginagawang pagmimisyon sa aming programa at sa kanilang simbahan. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Salamat muli, Brad Jeff, sa araw na ito at sa leksyon na aming natutunan. Salamat, Brad. Para sa mga magulang din na nakikinig sa atin, no? Itong aral na ito. Anytime, Brad Ted, alam mo namang nandito lang tayo to shed light sa mga katanungan nila tungkol sa salita ng Diyos. Yan. Anong paraan para makipag-ugnayan sa atin sa segment na ito na anong say mo, Brad? Sa mga gusto pong kumonsulta kay Brad Jeff, sa pamamagitan po ng liham, maaari po naman natin pong itago ang inyong pong mga pangalan, ang inyong pagkakakilanlan kung sakasakali po na ito po inyong nanaisin. Brad? Brad Ted, linawin ko lang, hindi naman po lahat kailangan yung sitwasyon nyo. Kasi iba, wala namang pinagdadaanan pero may tanong ako may dinosaur ba nung panahon ni Jesus? Yung mga ganon. So, anything po na makakatulong magpalago ng inyong pananampalataya. Okay? Baka po kasi iba nahihiya magtanong, wala akong pinagdadaanan . So, kung meron mang tanong kayo sa isip nyo tungkol sa pananampalataya kay Lord, sa Biblia, baka naman makatulong. Hindi ko rin naman sasagutin. So, sa pastorjeff.ph po na Facebook at sa pastorjeff.ph at Gmail kung kayo po ay medyo professional. Okay. At gusto nyo na email, gmail.com. So, ngayon pa lang. Oo. Ano ulit yung email address, Brad? pastorjeff.ph at gmail.com. Okay. Ano ang ating email address? Meron ba tayong email address? Wala tayong email address pero pwede sila mag-message sa Facebook page ng True FM at sa Viber natin. Okay, Ayan. sige. Ngayon pa lang meron na Brad Jeff, meron na ditong tanong sa ating Brad Jeff, pwede ba kaming gabayan mo sa pagpili ng aming mga kandidato sa pagkasenador? Yun ang maganda. Palagay ko medyo hindi ito as in biro, mukhang napapanahon ito, Brad Jeff. Bagamat ngayon ang ating live streaming sa YouTube ay umiikot-ikot. Alam mo, Brad Ted, meron akong gagawin special coverage, kumbaga, okay? Magkakaroon sana ako ng 1 week natin on leadership. Kumbaga, ano yung mga pamantayan na pwede nating mapili when it comes to voting for, hindi lang po leader ng bansa, but in a nutshell, leadership. So meron po tayo dyan. Gawin natin yung Brad Ted the week before election. Next week yun.
Okay. Kasi yung isa Yes. dito, ang tanong dito, Brad Jeff, kasi meron na ako napipili nga sana na kandidato. Oo. Nung una, ang kanyang mga patalastas ay okay naman, seryoso. Pero ngayon, sumasayaw na rin siya. Boboto ko pa rin ba siya? Sumasayaw na rin Oo. siya. May nabago ba sa advokasya niya bukod dun sa Oo, pagsasayaw? Kasi, baka kasi yun din ang utos ng direktor ng komersyal. Oo, pwedeng Na ganon. sumayaw ka na rin kasi. Oo, baka sakaling pumasok. Mm. Alam ko, Ted, sa It's Showtime may dancing contest. Baka doon manalo. Sa Itbulaga kasi ako, sorry. Oo. Sorry, Brad. Sa Oo nga, Itbulaga Pastor. kasi ako. Sa Itbulaga kasi ako. Ay, Bulaga. Oo, sorry. Okay, anyway. Sige. So, starting next week po yan, yung gabay din sa pagpili ng mga Tamang leader. iboboto, correct. At paano ba kumilatis? Kasi marami din mga nagpapanggap din na leader. Alam mo na, kasi ngayon marami nagpapanggap naman talaga, di ba? Sorry. True. True FM. Okay, sige. Yeah. Okay. Nasa Biblia yan, Brad, Ted, yung pagpili ng leaders. Yan. So, maganda rin naman yung mga pamantayan sa Biblia na pwede nila maging basehan. So, para rin maging matalino tayong mga botante sa pagpili. Sige. Okay, Brad. We'll catch you again tomorrow, Wednesday na. So, nga Brad, Ted, batiin ko lang aming kaibigan na si Claire Pineda. Maraming salamat. Happy birthday sa'yo. At nawa ay patuloy ka pang maging blessing sa maraming tao sa simbahan nyo, lalo na sa iyong asawang si Bong. Ayan. God bless you, Claire. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeffelis Copides.